Paano nga ba natin ma-achieve ang dark color dito sa ating fondant? Magandang buhay mga kananay cakes! Whipped fondant nga pala yung gamit ko dito. At tingnan nyo naman siya, kahit banat-banatin natin siya ay hindi siya basta-basta napuputol. Sobrang pliable nito mga kananay cakes at ang dali niya talagang i-manage. Kaya naman nagustuhan ko ito dahil malambot lang siya tapos masarap. So paano nga ba natin na-achieve ang dark color dito sa ating fondant icing katulad nitong red at saka black? The secret is the power of resting. Advance nyo lang siya, lagyan ng food color and then i-rest nyo po siya overnight and then kinabukasan kapag tingin nyo ay kulang pa yung pagkatingkad ng color niya is dagdagan nyo na lang po ng paunti-unti ng food color. As you can see, nagtitrace na po ako dito ng Spider-Man at alam nyo naman po kapag fondant talagang mano-mano po bawat details niyan. Kaya wag po tayo magtataka kung bakit mahal po ang fondant. Kasi mare, grabe talaga, matrabaho yan at time consuming at talagang lalabas dito yung skills mo, yung talentong tinatago mo dyan. Lalo na sa katulad kong hindi naman kagalingan sa paggawa ng fondant, kaya naman pinag-aaralan ko talaga kung paano na-execute yan. Buti na nga lang at 2D yung pinagawa ni ma'am kasi yung unang in-inquire niya sa akin is action figure na 3D. Pinusisi ko talaga yung details na sinend sa aking inspo mga kananay. Sabi ko napakaganda ng pagkakagawa, napakalinis, pulido, halatang professional ang gumawa. So sabi ko kay ma'am, hindi ko kakayanin to kasi hindi pa ako ganun kagaling gumawa ng topper. So, naging honest lang ako kay ma'am. Kaya, napunta kami sa ibang design. Ito nga, yung 2D na Spider-Man. Tapos, kung mapapansin nyo, umulit ako dito mga kananay cakes. Kasi yung unang ginawa ko is full fondant yon. Yung, pati yung web niya na kulay black. Fondant din yon. So, inisa-isa ko talagang panipisin yung bawat string nun. Tapos, inattach dyan. Tapos habang tumatagal, sabi, hindi ako nagagandahan. Parang masyadong makapal yung yung sapot. Kaya naisip ko na i-paint na lang siya para numipis yung sapot niya. Kaya yan, mas maganda pa nga yung kinalabasan mga kananay cakes at kuhang-kuha dito yung costume ni Spider-Man. O diba, para-paraan lang yarn. Sabi sa inyo, lalabas talaga yung talento nyong tinatago dito eh. O tingnan nyo naman ang pagkakaiba mga kananay cakes. Kung tinuloy-tuloy ko yan, ang pangit talagang tingnan. Mas okay talaga yung hand-painted. Then, eto na pala yung cake ni ma'am. 6x4 inches yung size niya na may kasamang 12 pieces cupcakes. Flavor, moist chocolate cake and mocha filling. Yung details naman ng cake nito ay matrabaho din mga kananay cakes kasi meron siyang spider web. Nako, pag ganito talaga yung details ng cake ko, meron talaga akong additional charge mga kananay cakes. Kasi ang hirap talaga niyang gawin. Biruin mo, isa-isa mong ipapipe yung mga line na yan. Ang sakit sa pulso niyan, baka akala nyo. Tapos ang tagal niyang gawin. Sa una, okay siya. Pero katagalan is nanginginig na yung kamay ko dyan. Kaya naman, may part talaga na medyo bako or nginig na talaga. Halata mong nginig na. Ayan o. Diba? May bata nga nagwawala sa paanan ko kaya naman kinuha ko na at pinadede. Naawa na kasi ako dahil nagtatantrums na siya. Gusto lang naman dumede nun sa akin at kung nakadede na nga siya, naglaro naman na siya ulit. O diba, struggle is real. Sa totoo lang, mahirap talagang kumilos kapag may maliit ka. Pero hindi yun naging hindrance sa akin para hindi ipagpatuloy itong ating nasimulang negosyo. Bagkus ay nagpapasalamat pa nga ako lalo sa Panginoon dahil kumikitang kabuhayan tayo kahit nasa bahay lang at naalagaan ko pa ang aking pamilya. At the same time, kaya sa katulad kong nanay na home baker, huwag kayong susuko kung nag-struggle man kayo ngayon. Pasasaan ba at malalampasan din natin yan? At magbubunga din ng ating hard work. So ito na pala yung finished look.